natin i-handle o huwag masaktan ang pride ng isang lalaki? Tip number 1. Huwag silang lulukuhin o pagsisinungalingan. Kahit na sinong tao ay masasaktan kapag pinagsisinungalingan. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo ay pagsisinungalingan ka lamang, sadyang masasaktan ka talaga. Kagaya ng mga babae, ang mga lalaki ay nasasaktan din lalong-lalo na kapag pinagsisinungalingan sila. Yung tipo na hindi sila nagsasabi ng totoo. Isang popular na halimbawa nito, lalong-lalo sa mga magkasintahay kapag inilihim mong hindi ka nakapasa sa ina-applyan mong trabaho pero nagugulat ka na lamang na sa iba niya pa nalaman ang balita. Hirap mag-express ang mga lalaki sa kanilang damdamin. Kung kaya't kapag pinagsisinungalingan mo sila at hindi ka nagsabi ng totoo, malamang sa malamang sobrang sakit at malaki ang epekto nito sa kanila. Tila nayurakan ang kanilang pagkatao. Tip number 1. Huwag silang lulukuhin o pagsisinungalingan. Tip number 2. Huwag mong ikwento sa kanila ang mga ex mo. Katulad ng mga babae, ang mga lalaki ay nasasaktan din kapag ikinukwento sa kanila ang mga dati mong minahal bago mo sila nakilala. Lumalabas ang kanilang insecurities dahil dito. Ang pag-iisip nila ay maaari mong balikan ang mga ex mo na baka mas better pa sila at piliin mo silang iwan para rito. Papasok na rin dito ang konsepto ng pagkukumpara. Iisipin at iisipin ng mga lalaki kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya. Nasasaktan ang pride nila na hindi ikaw ang una nilang minahal. Ang mga lalaki ay para ring mga babae minsan. Hindi man sila madalas magpakita ng emosyon, pero kapag ito'y kanilang naramdaman, ibig sabihin sobra silang nasaktan. Dahil nga kilala natin ang mga lalaki na matigas at malakas. Kaya naninibago tayo kapag nakakaramdam sila ng insecurities. Tip number 2. Huwag mong ikwento sa kanila ang mga ex mo. Tip number 3. Huwag mong mamaliitin ang kanilang trabaho. Kilala natin ang mga lalaki bilang provider. Sila ang mga tumatayong haligi ng tahanan. Sila ang bumubuhay sa pamilya. Trabaho nila ang tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kung kaya't kapag minaliit mo ang kanilang trabaho ay parang gumuho ang kanilang mundo. Dulot na rin ng modernisasyon, ang mga babae ay natuto na ring magtrabaho. Katuwang ang kanilang mga asawa. Natuto na rin silang kumita ng pera at matustusan ang pangailangan ng pamilya. Dumarating din sa punto na kung minsan mas maganda ang nakukuhang trabaho ng mga babae kumpara sa mga kalalakihan. Mas makalaki rin ang kinikita nila. Pero lingid sa kaalaman natin, insulto sa kanila yun. Alam naman natin na ma-pride ang mga lalaki. Kahit hindi na nila kaya ay pipilitan pa rin nilang gawin. Dahil nga kilala natin silang malakas. Mas gusto nila na sila ang nakakaangat sa atin. Pero kung sakali mang ikaw ay nasa buhay may asawa at mas malaki ang iyong kinikita, huwag na huwag mong silang mamaliitin at susumbatan na ikaw ang bumubuhay sa kanila. Dahil sobra silang nasasaktan kapag ginawa mo ito. Tip number 3. Huwag mong malmaliitin ang trabaho niya. Tip number 4. Huwag mo silang ikakahiya. Katulad ng mga babae, ang mga lalaki ay naghahangad din ng maipagmalaki sila. Gusto rin nila yung pinapakilala mo sila sa mga kaibigan mo. Ika nga ng millennials, flex ko lang. Masarap sa pakiramdam yung tipo na pinapakilala ka sa mga taong malalapit sa kanya. Yung hindi ka itinatanggi lalo na kapag magkasama kayo. Nangangahulugan din kasi ito na inilalapit mo siya sa mundo mo. Handa mo siyang ipakilala sa mga taong malalapit sa iyo, sa mga mahal mo sa buhay, na bahagi rin siya ng buhay at pagkatao mo, na mahalaga siya kaya ipinapakilala mo siya. Tandaan, maging ang mga lalaki ay masasaktan din kung ikinakahiya sila ng mga taong mahal nila. Yung mapapatanong sila na, kahiya-hiya ba ako?
Hindi ba ako dapat ipagmalaki sa mga kaibigan niya? At bilang isang tao, masakit ang itanggi. Tip number 4. Huwag mo siyang ikakahiya. Tip number 5. Huwag mo mamaliitin ang pagkatao niya. Walang sino man ang matutuwa lalong-lalo na kung minamaliit mo ang pagkatao niya. Yung pakiramdam na tila wala silang halaga o silbi, na wala silang ginagawang tama. Puro mali na lamang ang nakikita mo. Kagaya nating mga babae, nasasaktan din ang mga lalaki kapag sobrang baba ng tingin natin sa kanila. Isang popular na halimbawa ng mga ito ay sa tuwing nag-e-effort sila pero binabaliwala lang natin. Imbis na makita mo ang mga ginagawa niyang magandang bagay, ay mas maalala mo pa ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Ang lahat ng tao ay pwedeng magbago. Lahat tayo ay pwedeng magkamali pero hindi ibig sabihin ito ay dapat mong maliitin ang kanyang pagkatao. Masakit sa mga lalaki na sinusubukan mo naman pero parang hindi nakikita ang mga mabubuting ginagawa mo. Kung mayroon mang makakaintindi sa ganitong pakiramdam, dapat ay tayo yon, ang mga babae. Tip number 5. Huwag mo maliitin ang pagkatao niya. Tip number 6. Huwag mo siyang baliwalahin o ipagsawalang bahala. Tulad ng mga kababaihan, nasasaktan din ang mga lalaki kapag nararamdaman nilang binabaliwala mo sila. Kapag hindi mo sila pinapansin ay nasasaktan din sila. Yung tipo na gumagawa naman sila ng paraan para mag-reach out sa'yo pero hindi mo siya kinakausap. Dinididma, ika nga. Isa pang popular na halimbawa na nasasaktan ang pride ng kalalakihan ay kapag gumagawa sila ng simpleng bagay pero hindi natin na-appreciate. Yung ipinagluto kanila pero hindi mo naman lang kinain. Nasasaktan sila sa mga munting bagay na ganon sapagkat nararamdaman nilang hindi sila mahalaga, na kaya mo silang tiisin. Tandaan, kahit sino man masakit ang baliwalahin. Yung tipo na gumawa ka naman ng paraan, nag-e-effort ka naman pero parang wala lang. Dagdag pa rito, kilala natin ang mga lalaki na hindi palalabas ng emosyon. Kaya kung binibigyan ka niya ng sapat na atensyon, mahalaga at appreciate mo ito. Tip number 6. Huwag mong baliwalahin o ipagwalang bahala. Tip number 7. Huwag mo siyang ipagpalit sa iba. Ito na siguro ang pinakamasakit na magagawa mo sa isang lalaki, yung pakiramdam na ipinagpalit mo siya, na ipinaramdam mo sa kanya na hindi siya sapat at kapalit-palit siya. Yung mapapaisip siya kung gaano siya kahalaga, kung bakit mo nagawa sa kanya yon. Kinu-question niya ang mga buong pagkatao niya. Hindi lang pride ang niyurakan mo bagkus pati na rin ang kabuuan niya bilang isang tao. Kahit na sino naman ay sigurong tao, nakakaramdam ng sakit kapag ipinagpalit. Yung pakiramdam na sa'yo, saan ka nagkulang? Ano ang nahanap niya sa iba na wala sa'yo? Simpleng mga tanong pero sobrang sakit. Tip number 7. Huwag mo siyang ipagpalit sa iba. Tip number 8. Huwag mo silang sabihan ng pare-pareho lang kayong mga lalaki. Nasasaktan ang mga lalaki kapag kinukumpara sila sa iba o kaya naman kapag ipinapareha sila sa ibang mga lalaki. Lalong-lalo na kapag hindi kaaya-ayang ugalin ng taong yon. Sikat sa kabataan ngayong ang lahat naman ng lalaki, all men are, at marami pang iba. Sinasabi nila ito kapag ang mga babae ay nakaranas ng panluloko ng mga kasintahan nila. Nainis at nasasaktan ang mga lalaki kapag pinaparamdam mo sa kanila na hindi sila naiiba sa mga nakilala mo, na parang wala silang sariling identidad. Paalala, magkakaiba ang lalaki. Hindi dahil niloko ka ng mga lalaking nakilala mo dati, ay gagawin din nila iyon sa iyo. Huwag nating nilalahat. Mayroon pa rin namang mga lalaki na handa kang pahalagahan, ingatan, mahalin at tanggapin kung ano ka. Hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Tip number 8. Huwag mo silang sabihan na pare-pareho lang kayong mga lalaki.